Ang ating pag-aaralan ay true or false. No? True or false disciple. Yun po ang ating topic. Tunay o maling disipulo. Tunay o hindi tunay na disipulo. True or false disciple. Every one of us, kung tayo lahat na narito ay mga tunay na Kristiyano nga, lahat po tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon dahil wala nga po tayong bago, no? Ay tayo pong lahat ay dapat ay mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabing disciple, alam na natin po kung ano ibig sabihin ng disciple, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, no? So Mateo 7:21-23, Mateo 7:21 hanggang 23, sabi po diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Parang napakabigat, noong narinig natin, So, yung verse na yan, para po bang ito po ay isa sa mga verse na parang ayaw pakinggan ng marami. Lalo na ng mga nagsasabing sila daw po ay mananampalataya ng ating Panginoon. Dahil meron pong negatibo na sinasabi sa verse na iyan, no? Actually, sabi po diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo na mga gumagawa ng kasamaan. So, kaya po ang ating topic ay true or false disciple. Ngayon, ang tanong, are you a disciple of Christ? Tayo po ba ay disipulo talaga ng ating Panginoong Hesukristo? No? Hindi po pag-uusapan dito kung ano po yung posisyon natin sa church. Kung leader man tayo o hindi leader ng Panginoon, kundi ang tanong ay, disipulo na ba talaga tayo ng ating Panginoong Hesus? Dahil hindi sapat ang titulo, kahit sabihin natin na ikaw ay leader, kahit sabihin na natin ikaw ay pastor, kahit sabihin na natin ay musician ng church, kahit sabihin natin anong posisyon mo meron sa church, hindi pag-uusapan dito o hindi sapat ang titulo. Yung mga bagay na yun ay mga titulo, no? Pwede tayong kahit walang titulo, ay pwede naman tayong maging disipulo ng ating Panginoong Hesus. Kahit naman ikaw ay may title o may ministry sa church, pwede ka namang hindi naman pala talaga disipulo ng ating Panginoon. Hindi rin basihan yung attendance. Bagamat alam natin na okay, tama na tayo ay huwag umabsent, no? Sabi sa Hebreo 10:25 na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. So mahalaga ang attendance, pero pag pinag-usapan yung salitang disipulo, hindi ibig sabihin kung attend ka o lagi kang nasa church, wala kang absent, ay disipulo ka na talaga ng ating Panginoon. Hindi naman pwedeng dapat kung meron kang ministry o marami kang trabaho sa church, ay disipulo ka na talaga ng ating Panginoong Hesus. Pero ang pinakamalaga ay may totoong relasyon tayo kay Jesus na ating Panginoon. No? Dahil maraming nagsasabi, Biblia ang nagsabi sa atin na maraming nagsasabing, Lord, Lord. Maraming tumatawag na Panginoon, Panginoon. Pero hindi pala kilala ni Kristo. Napakasaklap na akala mo kilala ka ng Panginoon, pero hindi pa pala tayo kilala ng ating Panginoon.
Kaya nga dapat, alam natin kung tayo talaga ay kilala ng ating Panginoon. No? At ang sabi sa Biblia, kilalang-kilala ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Sa Juan Gis, nakalagay po yan. No? Kilala ng Panginoon kung sino talaga yung sa Kanya. Now, titingnan natin, hindi nyo titingnan ang inyong mga katabi, kundi titingnan natin ang ating mga sarili. No? Una, ano po ba yung mga katangian ng mga tinatawag na false disciple? Ano po ba yung mga katangian ng false disciple? Dahil may mga katangian ang mga false disciple. Sino-sino po ba yung mga huwad na disipulo ng Panginoong Jesucristo? Number 1, sila yung mga nasa church na puro salita, wala namang puso. Yan, puro salita, puro buong bibig, Lord, puro buong bibig ay praise the Lord, no? Pero Lord, Lord, pero wala naman tinatawag na pagsunod. No? Pwede kang laging magbanggit ng pangalan ng Panginoon. Pwede mong sabihin laging, Lord, Lord. Pwede ka laging magsalita ng patungkol sa Diyos. No? Pwedeng marami kang alam ng mga memory verse. Pero wala ka naman talagang pagsunod. Ang pinakamahalaga ay yung pagsunod. No? Lucas 6:46. Ano sabi diyan sa Lucas 6:46? Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I am saying? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman ginagawa yung aking mga sinasabi? Kung tayo po ay tumatawag sa Kanya na Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, dapat daw po ay ginagawa natin yung mga sinasabi natin o sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Kasi pag sinabing Lord, Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siyang ginagawa mong hari ng iyong buhay. Pag sinabi mong Lord o Panginoon, siya ang amo mo. Siya ang master mo. Siya ang boss mo. Tama po ba? So, kung siya po ang ating Lord, kung siya ang ating Panginoon, siya ang ating amo, siya ang ating master, siya ang ating Panginoon ng ating buhay, susundin natin siya kung ano man ang sinasabi niya. Tama po ba? Pero, madalas, marami mga tao na sinasabi, Lord, Lord, o tinatawag si Jesus na Panginoon, pero hindi naman talaga sumusunod sa Kanya. O, pinipili lang nila kung ano yung kanilang susundin. Hindi po tama yun. Hindi mo Panginoon ang Diyos kung hindi mo sinusunod ang lahat ng Kanyang sinasabi o inuutos o namimili ka lang ng iyong susundin. Na yung makakaya mo, yun lang yung magagawa mo. Yung alam mo na ito ay kaya mong gawin, yun lang ang ginagawa mo. No? Okay. So, madali magsabi ang Christian ng mga salita, pero hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Dapat, kung siya ang ating Lord, kung siya ang Panginoon talaga ng ating buhay, sinusunod natin siya. Okay, example lang, halimbawa lang, Hebreo 10, talatang 25. Sino nagsasabing salita to ng ating Panginoon? Yung Hebrews 10:25. Magsabi ng Amen. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Huwag papabayaan ng pagkakatipon. Naku po, kung nag-check si Lord ng attendance, sino nagsasabi, Lord, Lord, I will follow you. Pero Hebrews 10:25, hindi pa masunod. Tama? Tama po? Tama po? No? Believers night natin to eh. Kaya ibig sabihin, alam natin na dapat nandito tayo. Ilang Biyernes na nandito tayo, pero kayo pa rin ang dumadalo. Tama po? No? Ibig sabihin, pag Lord mo si Lord, talagang gagawin mo, susundin mo siya. Yung Hebrews 10:25, pag hindi natin masunod yun, parang hindi natin Panginoon si Lord. Okay, siguro kung ba minsan sa isang buwan, no?
na hindi ka naka-attend dahil nagkasakit ka o mayroon lang talaga hindi inaasahang pangyayari, pero kung nagagawa na natin lagi, na-schedule mo na sa isang buwan, kinakailangan, 2 lang aatinan mong linggo, at yung 2 linggo ay absent ka, inisip mo na yan, ni-schedule mo na yan sa isip mo, mali po yun. Hindi po nyo ginagawang Panginoon si Lord sa buhay nyo. Tama? Hindi po ako may sabi nito, ang Biblia. Dok, 6:46, kung talagang Panginoon natin si Lord, susundin natin ang kanyang mga sinasabi. Yun lang sabihin, ibigin mo yung kaaway. Ilan sa mga Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa nila maibig-ibig yung kaaway nila. Ang tagal na, taon na ang lumipas na meron silang kagalit, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila binabate. Ano katwiran nila? Pumuti man ng uwak, umitim man ng tagak, hindi ko yun babatiin. Pero Kristiyano siya, pero tumatawag siyang Lord, Lord, How can you say that Jesus is your Lord kung hindi ka marunong sumunod sa kanyang mga utos? Tama? Tama po. Diba? Pangalawa, sino pa po yung mga sinasabing false disciple? Yung busy sa mga gawain, subalit walang totoong ugnayan sa Diyos. Tingnan nyo, sabi diyan sa Mateo 7, na binasa natin kanina, verse 22. No? Sa araw na paghupo, maraming magsasabi sa akin, anong sasabihin nila? Parang mali pa ba si Lord? Mali ba ang judgment ni Lord? Sasabihin nila, Panginoon, nangaral kami nangaral kami ng iyong salita. Every Sunday doon sa Baliwag. No? Mali ba ng judgment ng Lord? Panginoon, hindi ba nanghula kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan? At gumawa kami ng maranghiming himala sa iyong pangalan? Hindi ba maganda yun? Maganda yun. Maganda yun kung nagagamit ka na magpalayas ng mga demonyo, mangaral ng kanyang mga salita. Maganda yun, manghula ka sa pangalan ng ating Panginoon, magpalabas ka ng demonyo at gumawa ng mga himala. No? Pero ang tanong, oo, marami kang gawa, busy ka sa mga gawain, pero wala ka naman talagang totoong ugnayan sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Kilala ng Panginoon kung sino ang Kanya. At hindi siya magkakamali ng judgment. Itong mga taong ito, oo, may mga busy sila sa mga gawain ng Panginoon, pero wala silang ugnayan sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasamaan. Maybe you are busy for Jesus' kingdom, pero wala ka talagang tunay na relasyon sa Kanya. Sabi ng Diyos, ni Jesus, hindi ko kayo kilala. So ministry is not relationship. Oo nga, sabi natin marami kang ministry, pero ang katotohanan, may relasyon ka bang totoo sa Panginoon? Hindi porket busy ka sa mga gawain ng Panginoon, talagang siya ang iyong Panginoon. Pero hindi masama maging busy tayo sa gawain ng Diyos. Pero siguraduhin natin, may relasyon talaga tayo sa Kanya. Tama? Dahil may iba, para lang makatakas sa gawaing bahay, pumapasok sa ministry. Ibig sabihin, wala talagang relasyon sa Panginoon. Tama? Naunawaan niyo ako? Naunawaan niyo po ba ako? No? No, dapat kiyakin natin, may relasyon tayo talaga sa Kanya. Lord natin siya. Panginoon natin siya. Sumusunod talaga tayo sa Kanya. Oo, busy ka sa ministry, pero alam mo na busy ka rin sa Kanya. Huwag natin payagan na tayo busy sa ministry, busy tayo sa gawain ng Panginoon, sa mga ministry natin, pero wala tayong panahon sa mga personal prayer.
Wala tayong panahon sa personal reading the Bible. Tama? No? Hindi tayo magiging tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus kung hanggang dun lang tayo. Pangatlo, secret sin, open ministry. Ibig sabihin, oo, open ka sa ministry, marami kang ministry, pero meron ka naman secret sin. Ano sabi ng Panginoon Hesus? Hindi ko kayong kilala, kayong manggagawa ng mga kasamaan. No? Marami pong ganyan. Pero nahahayag at nahahayag kung sino po sila. Pag hindi sila nagsisi, yung gawa nila ang naglalayo sa kanila sa Panginoon. Tama? No? Pero may secret sin. Maaari aktibo ka sa mga gawain pero may lihim kang kasalanan o kasamaan. No, walang pagsisisi, walang repentance. Hello? Tama po. Marami pong kilalang ganyan. Pero dapat din sa true light, wala pong ganyan dapat dito. Okay, maging busy tayo sa ministry, pero dapat may panahon ka sa Panginoon sa inyong private relationship mo sa Panginoon. At pangalawa, wala kang secret sin. Wala kang tinatagong kasalanan. Alam natin kung sino tayo eh. Yung katabi nyo, hindi kayo kilala ng katabi ninyo. Diba? Kahit katabi mo ngayon, mama mo, hindi kanyang kilala. Kung ano pinagagawa mo pag wala na siya sa harapan mo. Kung ano ginagawa mo pag natutulog ka na, ano pinapanood mo sa Facebook, sa cellphone. Tama? No? Ibig sabihin, pero minsan karaniwan yung mga taong ganun, nasa ministry pa eh. Pag hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan, may expose siya. Meron yan dito sa church. In-expose ng Panginoon. No? Ibig sabihin, nagpapagamit siya sa music ministry. Hindi niya pinalam yung ganung bagay na ginagawa niya. Pero di tumagal, nalaman din namin na hindi siya nagsabi. Kundi pinaalam sa amin ng Panginoon. May paraan ng Panginoon para malaman. No? So pinamili namin, ano gusto mo? Mamili ka. Yung kasalanan mong yon, magpapatuloy ka ba doon? O yung ministry ng Panginoon na binigay sa iyo ng ilang taon na nandiyan ka sa posisyong yan. Nung una, nag-i-struggle pa siya, pinili pa niya yung ministry. Pero katagalan, dahil walang repentance, walang pagsisisi, hinayag ng Panginoon kung ano laman ng puso niya. Ayun. Nawalay siya sa gawain ng Panginoon. Nawalay siya sa pagsunod sa Panginoon. Pero nagpe-praise God. Nagsasabi, Lord, Lord! Aktibo! Dati sa gawain ng Diyos. Kaya nga, warning ito sa atin. Kung tayo po na mananampalataya ng Panginoon ay nagpapatuloy sa kasalanan at meron pa tayong secret sin, ngayon pala magsisi na kayo at putulin na ninyo yung gawaing hindi maganda. Lalo na kung tayo ay ginagamit ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo magsisisi, kayang ihayag yan ng Panginoon at paalam yung kondisyon mo. At pwede kang mawala sa kanyang gawain. No? So, yung secret sin, mag-repent ka. No? Maraming nasa gawain ng Panginoon, ano? Hindi lang dito, ha? Huwag niyong isipin na lagi ako sinasabi dito, ha? Sana nga wala dito niyan, eh. No? Gusto nilang maging dancer, sumayaw sa gawain ng Panginoon, gusto nilang maging musician, gusto nilang umawit para sa Panginoon, mag-back up. Maganda po ba yon? Maganda po ba yon?
Gusto nilang magpuri sa Panginoon. Gusto nilang maggamit sa ministry. Pero, ayaw magbasa ng Bible. At hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nakikinig ng mga live stream. Dahil ang live stream natin, salita yun ng Diyos eh. Ilan lang man nakikinig? Ang dami-daming leader ng church. Ang dami-daming worker ng church. Ilan lang nakikinig Oh. Bakit? Ano dahilan? Sa pagpe-Facebook, meron kayong panload para sa gawain ng Panginoon. Hindi na nga uma-attend ng gawain, tapos hindi pa rin nakikinig ng mga live stream. Pampalago yun. Pagkain yun ng mga kaluluwa. Kung sinasabi mong, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, si Jesus, pero hindi mo minamahal ang kanyang salita. False disciple ka. You are not pleasing me. Hindi niyo ako piniplease, hindi ako ang piniplease niyo. Lahat tayo may piniplease ang ating Panginoon. Yung sinasabihan nating Lord, Lord, siya piniplease natin. Siya binibigyan natin ng kaluguran. Pero yun, hindi, yun, salita yun ng Diyos. Yung mga bagay na naririnig nyo, nakikita nyo sa video, salita yun ng Diyos. Napakasarap pakinggan ang salita ng Diyos. Sayang. No? Napakakaganda ng mga salita ng Panginoon, pero nakakahinayang kasi konti lang nakikinig. Kung nagla-like kayo, kung nagpupuso kayo at nagla-like doon sa ating mga live stream, siguraduhin nyo, pinakikinggan nyo talaga. Hindi yun nila-like nyo lang. Tama po? Okay. Pangatlo, ano po ba mga katangian ng true disciple? Ito na tayo. Kanina, katangian ng false disciple. Ngayon naman, katangian ng mga true disciple. Number 1, ano po yung katangian niya? Sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano? Sabi dito, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi ang mga taong sumusunod ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, yung true disciple ay sumusunod sa kalooban ng Ama. At ano po ba ang kalooban ng Ama? Ang kanyang mga salita. Ito po, Biblia. Na binabasa ninyo, sana lagi, na pinakikinggan nyo yung ating mga live stream dahil sa yun ay salita ng Diyos, salita ng Ama. At hindi lang tayo tagapakinig at tagapagbasa ng Biblia, kundi tayo ay doer, tagaganap, tagasunod ng kanyang mga salita. John 14 verse 15, 1:14, talatang 15, sabi po doon ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Kung mahal daw natin siya, dapat daw po ay tuparin natin ang kanyang mga utos. Balik tayo doon sa sinasabi sa Hebrews 10:25. Oo, sabihin natin, galing kayo sa mga trabaho, galing kayo sa trabahong bahay, pero dapat piliin naman natin ang Panginoon. Minsan lang naman to, isang buwan na. Yung believers meeting, minsan lang to. Kung sasabihin kong pagod, sino kaya pagod sa atin? Ako buhat pa kaninang umaga, nagtatrabaho na. Hanggang bago mag-alas 4, hindi pa ako tapos ng gawain. Sabi ko, Lord, mag-aaral pa ako. Tulungan mo naman po ako. Palakasin mo po ako kasi nakakaramdam na ako ng pagod. Pero salamat sa Diyos, tinulungan ako ng Panginoon kasi dinisire ko na makapag-aral. Dinisire ko na makapunta dito, makapunta ng ating prayer and fasting. Oh, sino sa inyo yung nagtrabaho mula kanina pang umaga pagkagising nyo hanggang ganun? Alas 4. Yung trabaho laba, luto, linis.
Hindi ko sinasabi to para ipagmumpuri ko. Kaya sinasabi ko lang to para ibig sabihin na mayroon naman ng kakasunod talaga eh. Kung gugustuhin natin, pwede makakasunod tayo. Hindi pa nga kayo nag-aral ng Biblia. Ako nag-aral pa, nagtuturo ko ngayon. Nakuha niyo po ba? Naunawain niyo po ba? Makikinig na lang po kayo, mga kapatid. Pakita niyo naman sa Panginoon na mahal niyo siya. Pakita niyo naman sa Panginoon na Panginoon niyo nga talaga siya. Ano yung sasabihin ko? Yung last Wednesday, sabi ni Pablo, siya, totoo sa kanyang sarili na sinabi niya sa Epeso 5, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako, gaya ng paggaya ko kay Kristo. Kaya ko lang sinasabi sa inyo to, para gayahin niyo rin ako, na kahit pagod, na kahit hirap, nandito pa rin. Hindi nagpapabaya. Dahil si Kristo hindi rin nagpabaya sa atin. Kailan nagpabaya si Jesus sa atin? Di ba? Tama? Tama? Pangalawa, ano pa katangian ng true disciple? May personal na ugnayan kay Kristo. Hindi lang reliyon, kundi relationship. Kilala siya ni Jesus at kilala rin niya si Jesus. No? Hindi tayo gumagawa nito dahil sa reliyon, kundi dahil sa relasyon natin sa Kanya. We want to please God. We want to please our Lord Jesus Christ. No? May personal tayong ugnayan sa Kanya, kaya natin nagagawa ito. Kung totoo may ugnayan nga tayo kay Jesus, magagawa mo kahit napagod ka. Di ba minsan, no? Ganun sasabihin mo, Lord, pagod naman ako, siguro maintindihan mo ako eh. Di ba? Pero kung alam natin yung trabaho natin bilang mananampalataya, at minsan lang to, di ba, Biyernes, nakikinig lang tayo, kahit nakahiga ka doon, nakikinig ka ng live stream, okay. Minsan lang tayo, minsan sa isang buwan na narito tuwing Biyernes. Kung kilala niyo si Jesus at may personal taling ugnayan sa Kanya, magagawa mo lahat dahil sa pag-ibig sa Kanya. Diba? Sa asawa mo, kahit pagod ka, bumabangon ka para paghain mo siya. Para lutuan mo siya ng pagkain. Bakit? Mahal mo eh. Ama? Sa mga anak mo, kahit pagod ka, ginagawa mo pa rin trabaho para sa Kanya kasi mahal mo eh. Bakit kay Lord hindi natin magawa at mapakita yung pagmamahal natin sa Kanya? Kung Lord mo nga siya, pakita mo sa Kanya na mahal mo siya. Pangatlo, dahil true disciple ka, namumuhay kang malinis at totoo. Holy and true. Namumuhay kang malinis at totoo. Oo, hindi tayo perpekto. Madalas kong sabihin sa inyo yan, hindi naman tayo talaga perpekto. Diba? Dahil nandito tayo sa mundong marumi, mundong makasalanan, napapalibutan tayo ng kasamaan, ng kasalanan. Oo, hindi tayo perpekto, pero marunong tayo magsisi agad. Pag may nagawa kang pagkukulang, pagkakamali, nagsisisi ka agad at nagpapatuloy kang muli sa kabanalan. Diba? Naunawaan nyo? Naunawaan po ba natin? Diba? Pag alam mong mali, hindi mo na patatagalin yan. Alam mo, nagkamali ka, nagkasala ka. May mga ginagawa kang hindi tama. Pagsisihan mo yan. No, nagsisisi ka at nagpapatuloy sa kabanalan. Yun ang totoong pagsisisi. Ang totoong pagsisisi, tinatalikuran mo ang kasalanan at hinaharap mo si Jesus. Sumusunod ka kay Jesus. Hindi ka totoong nagsisi. Kung nagsisi ka nga, humingi ka nga ng sorry, humingi ka nga ng tawad, pero hindi mo siya susundin. Hindi ka haharap sa Kanya upang sumunod sa Kanya. Hindi yung totoong pagsisisi.
Ang totoong pagsisisi ay tinatalikuran ng kasalanan at binabaling ang kanyang atensyon, ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal kay Jesus at ang pagsunod kay Jesus. Tama? Tama po? O, ngiti muna kayo. Pang-apat, paano maiwasan maging false disciple? Paano tayo makakaiwas para hindi tayo maging false disciple? Kasi si Satanas talagang may gusto niyan, na gawin niya tayong false, na hindi niya gawin tayong totoo. No? Paano natin maiwasan na maging false disciple? Number 1, check your heart daily. Siyasatin mo ang iyong puso. Dapat tinitingnan mo, check your heart. Diba? Ang mga doktor, may sinasabing 3 months, bumalik ka ng 3 months, balik ka ng 4 months, after 6 months, bumalik ka para i-check uli kita. Kasi tinitingnan yung kondisyon mo kung okay pa. Dapat araw-araw tinitingnan nyo yung kondisyon nyo kung okay sa harapan ng Diyos. Diba? Pag alam mo may hindi ayos, pag alam mo na merong hindi tama, pag alam mo na merong hindi ayon sa kanyang salita, hindi ayon sa kanyang kalooban, magsisi ka, siyasatin mo. Diba? Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Siyasatin mo. Magpasiyasat ka sa Panginoon. Kayo nakakaalam yan. No? So, may nagbabago ba sa buhay mo? Kasi kung gagawin natin to, may pagbabago na mangyayari tiyak sa buhay mo. Yun ang prayer namin. Na tayo, lahat ng dumadalo dito, ay makaranas sa totoong pagbabago. No? So, siyasatin mo ang buhay mo kung may pagbabago. May bunga ba? May bunga ka na ba? Nahayag na ba sa iyo yung 9 na bunga ng banal na espiritu? The love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hayag na hayag ba yan sa atin? May pag-ibig ba sa iyo? May kahinahunan ba? Alam niyo, meron kaming Bible study na ginagawa. Nakakatuwa yung mga kapatid na bina-Bible study namin. Open talaga sila. Sabi ko isang araw doon sa isang kausap namin, sabi ko, sa tingin nyo, ligtas kayo o hindi? Alam niyo sagot ng isa na kapatid, ang sabi ng isa, ako, tiyak na ako, ligtas ako. Bakit ka ako? Kasi mananampalataya ako ng Panginoon eh. O sabi ko, very good. At saka hindi lang mananampalataya, kundi sumusunod sa Kanya, sa ating sinasampalatayanan. Yung isa, sabi ng asawa niya, ako po, hindi po siguro ako ligtas eh. Bakit? Alam niyo sagot? Kasi magagalitin pa po ako eh. Magagalitin pa raw siya. No? Sabi ko sa kanya, alam mo, kung sumampalataya ka sa Panginoon at talagang dinidesire mo na sumunod sa Kanya, ligtas ka na. Pero ang kailangan mo, bunga ng Espiritu. Kasi yung pagsigaw na ganyan, yung lagi kang galit, kinakailangan magkaroon ka ng kahinahunan. No? Pag ligtas ka na, kasunod nun, yung bunga ng banal na Espiritu, kaya dapat hilingin mo sa Panginoon, Lord, magagalatin pa rin po ako, pero tulungan mo po ako, baguhin mo po ako. Magkaroon po akong kahinahunan. Yun, natuwa siya kasi may pag-asa pa pala siya. hindi pa pala siya pupunta ng impyerno, no? Kundi maganda. Dapat marunong tayong mag-judge sa sarili natin. Huwag mo i-judge ang sarili mo na para bang ma-pride ka pa rin. Sarili mo na nga, sarili mo na nga, nagiging ma-pride ka pa sa sarili mo. Ayaw mo pang ibaba. Wala naman nakakarinig, wala naman nakakita. Aminin mo na. No, kung ano yung nagagawa mong kasalanan, Lord, I'm so sorry. Kaya natutuwa ako doon sa kapatid kasi inaamin niya sa harap namin, Magagalit din pa raw siya. Pero praise God, kung sino mo nagpapakumbaba, siyang tinataas ng Diyos. No? Aminin mo na kung ano nagagawa mong pagkakasala. Alam mo naman yung kasalanan, alam mo naman yung dahilan kung bakit parang
hindi ka makalapit-lapit talaga ng husto sa Panginoon dahil sa kasalanan gumagambala sa iyo. Kinakailangan nagbubunga tayo. Ang true disciple ay nagbubunga. No? Pangalawa, stay connected to Jesus. No? Jan 15 verse 5, ano sabi? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay nagbubunga ng marami. No, kung tayo nakakabit sa Panginoon, sabi, nananatili sa Kanya, connected sa Kanya, nagbubunga tayo. At hindi lang konti, kundi magbubunga ka ng marami. Kaya siguro din mo, nakakonect ka sa Panginoon. No? Pagka nawala yung connection ng wifi, agad-agad ka, ano ba dahilan? Ba't nawalan ako ng wifi? Lahat ng parang ginagawa mo, data, hotspot. No? Pero ba't sa Panginoon, ayaw mo agad makipag-connect sa Kanya? Alam mo nang hindi ka na, disconnected ka na. No? So ano kailangan? Repent and obey. Magsisi tayo at sumunod tayo sa Kanya. Kasi kahabagan tayo ng Diyos. Ang nagsisisi, may pag-asa na patawarin ng Diyos. Dahil nagpapatawad ang Panginoong Hesus ng kasalanan sa mga tao nagsisisi sa Kanya. Tanggapin natin yung correction. Kagaya ngayon, sabihin nga, Pastora, ano ba yan? Noong Sunday, ganda-ganda ng message. Natuwa ako kasi si Jacob, no? Kahit nagkamali, pinatawad mo. Ngayon, no? Ganun din, ang application nito. Tanggapin mo lang yung correction, papatawarin ka rin ng Panginoon. No? Tanggapin mo yung correction ngayon. Kung ikaw nasagasaan, kung ikaw ay parang sasabihin mo, pinatamaan, di ako nagpapatama. Di ko naman alam kung anong yung kalagayan nyo talaga. Pero kung sakali man natamaan kayo, ibig sabihin para sa inyo yan. Kaya natamaan ka. Pag-ibig yan ng Panginoon dahil gusto niyang mabago ka. No? So tanggapin mo ang koreksyon at magpasakop ka sa ating Panginoon. No? So last, ano yun? Ang panghuli, magkaroon tayong reflection. Sabihin mo, Lord, ako ba ay tunay na disipulo? Ako ba ay tunay na tagasunod mo? Kayo makakasagot niyan. Kayo magsumagot. Lord, ako po ba ay tunay na disipulo mo? Kahit hindi mo tanong kay Lord, alam mo yan kung disipulo ka talaga ng Panginoon. Kung meron kang secret sin, confess mo agad. Kung meron kang secret sin. At pangatlo, i-commit mo sa Kanya na sumunod sa Kanya kalooban, sumunod sa Kanyang kalooban araw-araw. Desire natin na tayo ay sumunod na sa Kanya, sa Kanyang kalooban araw-araw. At panghuli, iwan ko sa inyo ang verse na ito, 2 Corinthians 13, verse 5. Ikalawang Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Okay?